sa liblib na bahagi sa pagitan ng Norsagaray at ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. May isang rota na madalang daanan ng mga motorista. Sobrang worth it mag-nature trip dito. Ano? Solid. Ang daan na to ay magkokonekta sa Barangay Kabayunan DRT at ng Barangay San Lorenzo, Norsagaray, Bulacan. Ano? Thank you, Doña Remedios Trinidad. Ibig sabihin, ito yung boundary nila ng Norsagaray. Ito, Norsagaray na to. Doon, DRT, Bulacan. At hindi ko rin inaasahan na dito rin pala matatagpuan ang malawak na imbakan ng tubig na minsan na rin naging isang sikat na pasyalan. Protected Forest of Angat Watershed Preservation Area. Pwede na po sa pinaka-view deck. Nakita dito yung Angat na po. Ganda ng view. Kaya tara, samahan nyo ako muli sa aking panibagong nature trip adventure. Let's go! Number of grown trees, 25,000. Ganun karami yung tumubo na kahoy dito, mga bad. Marami nga ako, no? Siyete, tapos biglang biglang ako na matarik. Mula Malolos ay bumiyahe ako ng 1 oras mahigit patungo sa Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Alright mga par, andito na ako sa tulay ng Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Pupunta ako ngayon ng Bitbit Bridge, pero dito ako dadaan sa Barangay Kabayunan, Doña Remedios Trinidad. Merong daan dito na hindi masyadong dinadaanan ng mga motorista. Ang tagal ko na dito sa Bulacan pero hindi pa ako nakakaraan sa daan na to. Bali, mula dito sa Barangay Matiktik, Norsagaray, ang madadaanan nating barangay sa ruta na to ay Barangay Bangkal, Norsagaray, Barangay Kabayunan, Doña Remedios Trinidad, tapos ang dulo nito sa Barangay San Lorenzo, Norsagaray. Tapos labas ako ng Bitbit Bridge or Bitbit River. Tara. Kaya nga ngayon mga par, gusto kong daanan to para malaman ko kung anong meron sa ruta na to. Dito lang naman to sa Bungan mga par, itong traffic. Bali paglagpas natin dito sa barangay na to, wala na. Alright, so naisipan kong i-reset yung trip ko rito, yung trip B, para malaman natin kung ilang kilometro mula dito sa Barangay Matiktik papuntang Bitbit Bridge. Alright, so tara. Ayan mga par, yung daan dito. Pero manageable naman, kayang-kaya. Matapos ng ilang kilometro, papasok na tayo sa Barangay Bangkal, Norsagaray, Bulacan. Ayan, so papasok na tayo ng Barangay Bangkal, Norsagaray, Bulacan. Ayan o, Bangkal. Mula dito sa Barangay Bangkal, makikita na natin yung kabundukan ng Sierra Madre. So dito may mga kabahayan pa. Habang palayo ako ng palayo, padalang din ng padalang yung mga bahay na madadaanan. Matarik mga par. Yan. Basic. Gara ng kalsada, may rampahan eh. Kaya pag scooter dala mo doon, talagang magmiminor ka ron. So dito nasira yung kalsada siguro. Bali kakaliwa dahil dito sa ginawang detour. Sobrang talas ng mga bato. Pag scooter dala mo dito, kawawa. Talagang aalog ang mga bearing.
Ito mga par, bangin to dito. Silipin natin. Pakita ko sa inyo. So makikita nyo dito mga par, ayan, pantay natin yung kabundukan dito sa part na to. Grabe. Nakakaamis lang dahil hindi pa tayo masyadong lumayo sa barangay Matiktik. Ito na yung view na makikita natin. Sobrang ganda. Bali mula dito sa part na to mga par, natatanaw na rin pala dito yung Kabayunan View Deck pag pinaliparan mo ng drone. Paglagpas natin dyan sa kalsada na yan, pagliko natin, kitang kita na yung Kabayunan View Deck. And dito sa part na to mga par, rough road na. Doon sa bungad medyo mabato. Dito naman malupa. And madalas din yung landslide dito sa part na to. Ayan, makikita nyo parang kaka-landslide lang ng mga nakarang araw. Tapos dito simentado ulit. Ayun mga paro, kita nyo yung view, yung kabundukan. Ganda ng view. Wow. Ayan. Welcome Barangay Kabayunan. Ayan o, Doña Remedios Trinidad. Ayan, so pumasok na tayo ng DRT Bulacan ulit mga par. Kanina sa Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan yon. Eto, Doña Remedios Trinidad ulit. Sobrang tarik. Aahon na tayo dito sa Kabayunan View Deck. Ayan yung kabundukan ng Sierra Madre mga par. Matagal ko nang gustong daanan tong ruta na to mula dito sa Kabayunan. Tagos ng Bitbit Bridge. Ayan. Di ko ikakat yung video mga par para makita nyo yung paahon dito. Pag naka-single lang, kayang kaya. Pag may angkas, medyo 50-50. Sobrang tarik. Sobrang haba pa ng pagkakatarik niya, kaya talagang delikado to pagka mahina yung motor natin. Ayan, so pagliko dito, ayan, Kabayunan View Deck na to. Ayan, ganda ng view. Lakas ng hangin dito sa Kabayunan View Deck. Ayan mga par, Sitio Kabuyaw, Barangay Kabayunan.
Ayan, so pag pupunta kayo dito sa Cabayunan View Deck, ito mga par, ito yung entrance nila. And ayan yung mga babayaran dito. And entrance fee pag dito 50 pesos. Pag overnight 100 pesos. Tapos pagka parking ng motor 10 pesos. Sa 4 wheels 30. Pagka inakyat nyo yung sasakyan nyo na 4 wheels sa taas, 100 pesos. Wala nang tour guide, wala nang reservation, and kahit walk-in pwede. Tapos pagka nag-rent kayo ng tent, pag nag-camping, 250. Tapos sa TV house, good for 3 to 4 packs, 500 pesos. And so didiretso na ako mga par para matagos na natin yung ruta na to. Tapos dito, papakita ko sa inyo yung view dito. Look at that. Grabe. Sobrang solid. Sarap tumambay dito. Grabe. Nasa tuktok tayo ng bundok. No? Hangin mga paro. Umuugong. Pero kayang-kaya nitong Mini 3 Pro. Ayan, sa mga nagtatanong, nagbabalak bumili ng quality na drone, ito mga par, recommended ko, DJI Mini 3 Pro. Sobrang solid. Sobrang solid ng pera nyo dito. Mula sa Barangay Matiktik hanggang dito sa Cabayunan View Deck, nasa 10 kilometers. Sobrang tarik ng kalsada dito. Mamaya pag di kayang preno lang, mag-i-engine brake ako. Ngayon naka neutral ako. Ayan, may signboard dito na slow down, accident front area, Cabayunan. Sobrang tarik mga par, nakakalula. Tapos sabayan pa ng malamig na hangin. Nakakabahan ka talaga pagka di ka sanay sa ganitong katarik. Ayun mga paro, yung na-aksidente dito, mixer ng semento, hindi kinaya ng preno, diniretso niya dyan. Sobrang tarik kasi talaga. Once bumigay yung preno mo rito, tuloy-tuloy ka talaga. Kaya binangga ng mixer ng semento ron, binangga ng driver kasi no choice na. Sobrang tarik. Ito na yung last part ng kalsada na matarik. And dyan patag na ulit. Matapos ang 10 kilometro mula sa Barangay Matiktik, Norsagaray, narating ko ng proper ang Barangay Cabayunan na sakop ng Doña Remedios Trinidad. And sira-sira na rin yung kalsada dito mga par. Ito yung pinaka-proper ng Barangay Cabayunan mga par. Dito nga lang pwede na maligo mga par. Tama yung tubig sobrang linaw. You know? Ba? Solid spot na rin yan. Simentado na mga par dito. Ayan, so ayan, sarado pala yung Lagonicadoro mga par. Ito yung entrance papunta sa Lagonicadoro. Ayan. Dito magbabayad ng 20 pesos. So ngayon sinarado na nila. Ayan sinarado na mga par. Ito na yung river crossing na sinasabi nila. Sitio, ano to? Sitio sa Panglinaw.
Linaw ng tubig oh. Siguro pag malakas yung agos ng tubig, doon sila dumadaan yung mga lokal dito. Sobrang linaw. Sarap maligo sana. Babalik ako dito para mag-camping mga par. Simentado pala dito sa part na to. Sayang wala tayong kuha ng 360. Sementado mga paro. Tagusin natin para malaman natin kung ano yung makikita natin dito. Ponsal Farm. Matarik ulit ah. Tarik. Gaya na si Honda. Tapos rough road na ulit dito. Landslide oh, kitang kita dito yung landslide doon sa kabilang puntok. Ang laki ng landslide. Sulit na sulit to sa mga nagpabike. Ang lamig pa. Ang lamig dito. Kahit tanghali na. Alas 11 na ng tanghali, pero napakalamig. Sa dami pang ahon. Grabe yung ahon oh. Siete tapos biglang ano, bilang ahon na matarik. Alright, so nag-stop over muna ako kasi nagpalit ako ng battery ng GoPro ko, nalobat na. So dito ako nag-stop over. Dito namatay yung GoPro ko. Ay mga par, makikita nyo dito yung signage ng National Greening Program. Ayun, nakalagay dito an Environmental and Climate Change Mitigation Project, and area planted 50 hectares. Number of grown trees 25,000. Ganun karami yung tumubo na kahoy dito mga par. Tapos yung mga species ng kahoy, alibangbang, banaba, nara, pine tree, guyabano, langka, kasoy, and bamboo. Ano po yung mga tinanim nila dito. Kaya pala sobrang green na green dito sa area na to mga par. Grabe, sobrang solid. And mga par, mula dito mga par, tanaw na tanaw yung Kabayunan View Deck. Sa likod pala ng Kabayunan View Deck mga par, merong landslide. Malaking landslide mga par. No? Kaya pa nagtuloy-tuloy yung landslide na yan, baka maabot yung pinaka view deck. No? Sana masolusyonan yung ano na yan, landslide na yan. Tapos dito ang ganda ng view. Para ka na rin nasa Kabayunan View Deck mga par. No?
Dito pala sa part na to mga par, pag nagpalipad tayo ng drone, kitang kita dito yung pinakadam, yung Angat Dam. 14 kilometers mula sa Barangay Matiktik, Norsagaray, narating ko na ang pinakadulong sityo ng Barangay Kabayunan, Doña Remedios Trinidad, ang Sitio Johnson. Ang ganda ng bahay dito. Anong barangay kaya to? O anong sitio? Sitio Johnson. Tanong tayo dito. Saan po papuntang ano? Bit-bit. Diretso lang? Diretso lang yan? Kaya pa. Ganda ng view dito. Ano mga paro? Overlooking view. Ganda ng view. Naka 14 kilometers na tayo mga par, mula sa Matiktik, Norsagaray. Ganda ng view. Wow, parang solid ng view. Ayun o, look at that. Tangkita dito. Ayun o, kung tanaw lang kung kita lang ng GoPro yan mga par, yung mga building oh, ang linaw. Tapos ayun yung Manila Bay, kitang kita na. Sobrang worth it mag nature trip dito. Ayun o, solid. Tapos dito na magtatapos yung Doña Remedios Trinidad. Ayan o, hindi natapos. Hindi natuloy yung lettering. Ayan o, thank you Doña Remedios Trinidad. Ibig sabihin ito yung boundary nila ng Norsagaray. Ito, Norsagaray na to, doon DRT Bulacan. Ayan. Dami rin palang ano dito, mga nakatira. Diba? Dami nakatira dito. Malaking barangay ito, daming bahay. Pinatay ko na lang yung motor ko para hindi nakakahiya. Nagaraan po. Matapos ang 2 oras mahigit na pagmumotor sa liblib na ruta na to, narating ko ng Barangay San Lorenzo, Norsagaray, Bulacan. At ang dulo pala nitong ruta na to ay sa mismong Angat Hydropower Plant o mas kilala na hilltop ng Norsagaray. Ito yung akyat ng ano, Angat Hydropower Corporation. Ito, didiretsuhin lang natin. Ano? Sa hindi naasahang pagkakataon, isang impormasyon ang nagbukas ng pinto para i-explore ko ang lugar na to. Ayun o, pinaka-view dito dati o. Pagkita ko sa inyo mga par, dati dito pwede pumasok. Ayun o, this way to Ecological Center, Guest House, and View Deck. Ayan, so dati kasi pwedeng magpunta dito sa pinaka-view deck. Ngayon kasi bawal na. Kuya, bawal na po pumunta sa taas, no? Pwede na po sa pinaka-view deck. Pwede na? Pwede dire-diretso lang yan.
Subukan ko po. Tara, pwede to eh. Tara, tingnan natin. Hindi natin malalaman kung di natin pupuntahan. Yung baba kasi pa Bitbit Bridge na yon, or pa Bitbit River. Pwede daw pumasok eh. Pasukin natin para malaman natin. Pwede naman pumasok sa view deck par? Bawal pa. Di kayo nakakakit dyan? Pwede? May bantay ron? Subukan ko muna dito. Pag inabalik ako dito. Okay par? Tara. Kaya sabi ko sa inyo mga par kanina, nung nagpalipad ako ng drone, nasa likod lang ng bundok yung ano, yung pinaka dam, and Angat Hydro. Yatin natin. Ayun o, sa baba na yan, nandyan na yung ano, pinakadam. Ayun o. Pwede na pala ulit. Ito na yung pinaka-view deck ko. Pwede pumarada dito kaya? Pwede. Bawal po ba? Wala po. Apo. Bawal pa rin pala mga par. Bawal pa rin pala. Ayan mga par, yung Angat Dam. Tang kita dito yung Angat Dam. Ganda ng view. Yun nga lang, di tayo pwede magpalipad ng drone kasi bawal nga raw dito eh. Sisitahin tayo niyan pag nagpalipad ng drone. Ganda. So bababa na ako mga par. Kahit pa paano, nakita ko ulit tong view deck na to. Dati madalas ako dito nung open pa to, pero ngayon kasi pinagbabawal na nila. Private property na yata to mga par. Hindi na siya government. So wala tayong magagawa pagka private na. Baba na pa tayo. Ayun, may mga bisita sila rito. Hindi ko na susubukan magpalipad ng drone at sisitahin na ako niyan. Kaya nila na-open to kasi may bisita. Pero kung walang bisita sila ngayon, sarado tong gate na to. Tapos diretsuhin natin to. Tingnan natin yung pinaka dike nila. Sabi nung ano, sabi ni kuya kanina, pwede daw pumunta sa pinaka dike eh. May gwardiya daw, papaalam lang. Try natin. I-explore na natin tong area na to para malaman nyo rin kung ano meron dito. Kahit ako man, hindi ko pa rin alam kung ano meron dito. May gate pero walang bantay, so pwede tayo pumasok. Protected Forest of Angat Watershed Preservation Area. Sobrang kapal ng mga puno. Ang lamig. Lamig mga par. Ayun o, yung dike.
Lapitan natin mga par. Papuntang dike, simentado naman, ganda ng kalsada. Kaya pwede pumunta doon? Pwede ba? Ayan, pwede naman daw pumunta. Tara. Solid. Ganda ng view. First time ko makarating dito mga par. Ganda. Grabe. Sobrang angas. Andun yung pinaka-view deck mga par. Ayun doon, oh. Ayun, oh, ayun, oh. Solid. Malakas yung hangin. Ang solid. Napakaangas. Alright, taas ng hangin dito mga par sa hanggat pa. Ito yung pinakaligo nila. Parang lakas. Woo! Solid. Dito ko na uubusin yung oras ko mga par. Dito na kakain ng dalawang pagkain, pang merienda ko. Dito na magpaparienda. Sobrang sariwa ng hangin dito. Presko. Natambay ako saglit dito bago bumaba ng Bitbit Bridge. Dito ay sinulit ko na ang pagkakataon na masilayan ang ganda ng kalikasan na meron sa lugar na to. Sobrang payapa at kalmado ng buong paligid. Di ko in-expect na makakarating ako sa lugar na to. Kaya susulitin ko na ang pagkakataon habang ako nandito. Bali mga par, pag pumunta tayo rito, ito lang yung pwede kuhanan nyo. The rest dito sa likod ko, bawal na po kuhanan yan kasi private property na po to. Di itong kasada na to, didiretso to sa kabilang ganito rin dike. Ayan, pupuntahan natin yung mga par. Ayan sir, shout out sir. Shout out kay kuya. Ayan mga par, puntahan natin yung pinaka dike to. Ayan si sir yung roving guard dito. Bali ito mga par, di naman talaga to sinarado daw. Ano lang, nilimitahan lang. Apo kuya. Diyan mga par, diyan sa baba na yan, bawal kuhanan ng video yan. Dito lang yung pwede kuhanan natin. Puntahan natin yung pinaka dike to. Yun yung pinaka dike to nila dito. Explore natin mga par, para makikita rin natin kung ano yung meron dito sa loob. Napakalawak nito. Ganda pala dito. Sir, sa
Sabi ni kuya, bawal daw magpicture na dito. Tingnan natin yung ano mga par. Yan yung level nila oh. Hanggang 207. Yun yung siguro pinaka maximum volume ng tubig. Pag lumagpas doon, kailangan naman siguro magpakawala. Grabe no, pag umabot to sa 217, napaka taas na nun. Nakakatakot na yun. Sobrang lalim mga par. Ayun. Nakakatakot. Ayan yung mga bisita dito, mga teachers yata yan. Mga nagbibigay ng ano, pagkain sa mga katutubong dumagat na nakatira dyan sa dulo. Wala pala rito. Wala palang tubig dito ngayon, no? Pag sobrang taas na dito, saka palang magpapakawala dyan. Okay po. Di pala mga teachers yun, mga taga Loelier daw. Namigay ng mga school supply sa school, sabi ng gwardiya. Tingnan natin yung dulo. Ang ganda dito ah. Ayun. Hello. Lawak ng ano, dam na to, no? Solid mga par. Napasok natin itong area na to. Welcome Mag-asawang Bato Forest Station. Tapos ito yung pinaka sitio dito. Sitio Diki raw, sabi ng gwardiya. Lawak ko. Kuya, nag-iimot to. Nag-iimot si kuya dun. Ito na yung pinaka kung saan nanirahan yung mga katutubong dumagat. Ayan mga paro, kompleto. May school, may barangay hall. Ayan yung malit na community dito, ang sitio Dike ng ano, Norsagaray, Bulacan. First time ko makarating dito mga par. Sobrang solid. Ganito. Ito siguro yung ano, ilog doon papuntang ano, Ipodam. Sabi ni kuya doon sa may unang dike, ang may-ari nito ay Koreano na raw. So isipin nyo to guys, dating pagmamayari nito ang gobyerno, pero ngayon hindi na. Sayang. Kaya mahigpit na dito.
Pero di naman daw sinarado to. Nagkigpit lang daw ng konti, pero di naman daw sinarado tong area na to. Labas na tayo ulit ng ano, ng Bitbit Bridge. Babalik na ako. Bibigyan ko yung mga bata ng ano, mga pa, yung hani ko rito. Ayan. Ayan, hati kayo. Bigyan nyo sila iba, ha. Ayan, bigyan mo siya. Ito pa, oh. Ito pa. Hello. Ayan nga par. May baon pa rito. Ayan. Psst. Ito pa. Ah. Ayan lang eh. Yan na lang. Ayun, hingi ka ron, chocolate. Bigyan mo isa. Bigyan mo isa. Bigyan mo. Ayun. Anong oras na? 1:17. Babala tayo mga par. Thank you. Bababa na ako ng ano, mga par, Bitbit Bridge. So ito yung pinaka intersection dito. Ito yung papuntang Kabayunan View Deck, kung saan dito tayo lumusot kanina. Tapos itong pababa, ito yung papuntang Bitbit River or Bitbit Bridge. Ayun mga par, ayun, kitang kita na dito yung ano, yung Bitbit Bridge. Ayun o. Yun, malapit na tayo. Dati open to mga par, private property na kasi, kaya ayan, may mga guardian na. Sir, alright, so dito na tayo sa Bitbit Bridge. Tapos sa baba nito ang Bitbit River. Yun oh. Walang nagtitinda ngayon dito ah. Bawal siguro. Mula Matiktik, Norsagaray hanggang sa makalabas dito sa Bitbit Bridge, Norsagaray ay nasa 32 kilometers ang tinakbo sa buong biyahe. At kung umabot ka sa part na to, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.